Kabanata 1891. Pagbati, Guro. Archie, naranasan mo ang isang nakakahiyang pagkatalo sa aking mga kamay noong araw na iyon, at ikaw ay tumakas na parang aso palabas ng maharlikang libingan. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Nagawa namang lumaban ni Archie nang makitang papalapit sa kanya si Tyr. Gayunpaman, isang kitikot-takot na pakiramdam ang namuo sa kanyang puso. Ito ay hindi alam kung ang mga salita ni Tyr ay nagdala sa kanyang mga alaala sa maharlikang libingan. Anyway, nang makita niya si Tyr na naglalakad palapit sa kanya, nagsimulang mapuno ng kaba ang puso niya. Bulalas niya, "Tyr, hindi na tulad ng dati." Hehe. Huminto si Tyr mga 10 metro sa harap ni Archie. Tapos, iniba niya ang topic. "Archie, sa tingin mo ba napakadali kong ibibigay sa iyo ang kalahati ng elixir? Anong ibig mong sabihin dyan?" Mukhang naguguluhan si Archie. Naubos na niya ang elixir at umani ng pakinabang, hindi ba? Bakit bigla na lang nasabi ni Tyr ang mga ganoong bagay? Ano ang ibig niyang sabihin doon? Nagkakaroon ka ba ng mga bangungot kamakailan kapag natutulog ka sa gabi? Mahinang tanong ni Tyr. Sinusubukan mong tumakas sa iyong mga panaginip, ngunit mayroon laging may malaking kamay na humahawak sa iyo mula sa likod. Kahit anong pilit mo, hindi ka makakatakas dito. Pakiramdam ni Archie ay para siyang tinamaan ng kidlat. Sa katunayan, minsan niya itong ginapos habang nanaginip ng ganoong kamay na nagninilay-nilay. Pakiramdam niya ay siya si Monkey King na nagdulot ng kalituhan sa Celestial Heavens, ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya makalayo sa Buddha's Mountain of Five Fingers. Lalong tumindi ang masamang pakiramdam sa puso ni Archie. Isang kislap ng takot ang lumitaw sa kanyang mga mata lalo na nang mapansin niya kung gaano kalmado ang itsura ni Tyr. "Tyr, ikaw, anong ginawa mo sa akin?" Hehe. Bahagyang ngumiti si Tyr bago siya nagsimulang magbigkas ng hindi kilalang spell at naglagay ng mahiwagang selyo gamit ang kanyang kamay. Agad na lumitaw ang isang itim na liwanag sa gitna ng mga kilay ni Archie, na sinundan ng isang itim na rune sa kanyang mukha. "Natutunan ko ang isang ipinagbabawal na sining sa isla ng Inferno. Ito ay tinatawag na soul manipulation spell. Kasama ng pamamaraan ang isang pamamaraan para sa pagpino ng isang papay. Archie, paano mo naisip na magagawa ko si Kaka sa anumang sasabihin ko?" Napanganga si Archie sa tanong ni Tyr. Ang pakiramdam ng pagkabalisa na naramdaman niya kalaunan ay naging batis ng hilaw na takot na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Tyr, banibiro mo ako. Arg!" Umungol si Archie, halatang galit. Nagkaroon ng paglitaw ng malakas na hangin at alon sa kanyang paligid. Ang buhok ni Archie, na dati ay maayos, ay naging magulo sa puntong ito. "Tyr, may ginawa ka sa elixir." Ang galit na si Archie ay walang ibang pakialam. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at nagmamadaling pumunta kay Tyr, halatang nawala na siya ng malay. Spell. Gayunpaman, tila hindi nag-aalala si Tyr kay Archie. Nasambit lang niya ang salita habang nakatitig kay Archie na palapit ng palapit. Pagkatapos ay bumalot sa katawan ni Archie ang isang sunod-sunod na itim na rune na nagpatali sa kanya ng mahigpit. Isang pagsabog ang narinig mula sa kanyang direksyon. Boom! Napaatras si Archie ng ilang hakbang at tumalsik ang bibig ng dugo. Nagulat ang mga miyembro ng Regal Palace sa dalampasigan nang makita ang eksenang ito. Samantala, ang mga miyembro ng East Clan na naroroon sa mga barko ay natakot. Ang isang mapagpasyang labanan sa pagitan ng mga demigod ay tila tapos na bago pa man ito magsimula. Ibinuhos na ni Archie ang yabang na pumalit sa kanya sa simula. Nawala ang talas ng kanyang mga mata. Sa halip, napuno sila ng kawalan ng laman at takot. Humakbang pa si Tyr patungo sa direksyon ni Archie. Nilagay niya ang isang kamay niya sa likod niya habang nakaturo kay Archie. "Archie, willing ka bang maging lingkod ko? Napakalupit mo, Tyr. Paano mo naiukit ang sumpa ng kaluluwa sa elixir? Ikaw." Boom! Nag-gesture si Tyr gamit ang daliri niya na parang may iniisip. Kahit gaano pa kalakas ang taglay ni Archie, vulnerable siya na parang gawa sa papel. Naramdaman ni Archie ang matinding kirot sa buong katawan niya. Sumunod naman ay natangay siya ni Tyr pagkatapos niyang magpakawala ng desperadong sigaw. Mula ngayon, ang East Clan na ang mamamahala sa seguridad ng Regal Palace. Sangayon ka ba dito? Tyr? Ayaw ko. Boom!
Nagwagayway ulit ng kamay si Tyr. Muling umatras si Archie, ang mga ron ay bumalot sa kanyang katawan. Nagpakawala na naman siya ng malungkot na alulong. Sa loob ng ilang minuto, tinalo ni Tyr si Archie mula sa ilog hanggang sa dalampasigan. Parang siya ang ama na bumugbog sa anak niyang si Archie. Nawawala na si Archie nang mabugbog siya sa dalampasigan. Siya ay mukhang isang ganap na gulo. Nag-aalab ang galit niya kay Tyr. Ang lahat ng kanyang mga nakaraang dakilang ambisyon ay nasira sa oras na ito. Akala niya siya na ang pinakamakapangyarihang tao sa planeta mula pa noong una, ngunit kalaunan ay napagtanto niya na siya ay isa lamang payaso. Sa simula pa lang ay nilibang na siya ni Tyr. Natulala si Archie sa lugar na parang nawala ang kanyang kaluluwa. Gusto niyang bumaba kasama si Tyr, ngunit wala siyang pagkakataong gawin iyon. Naisipan niyang magpakamatay pagkatapos noon dahil ayaw niyang sumuko kay Tyr. Sa huli, wala pa rin siyang lakas ng loob. Pumunta si Tyr sa pampang at napalibutan siya ng isang malupit na kilos. Archie, mahigit 100 taon mong nilinang para maging demigod, at ngayon nakakuha ka na ng elixir at naibalik ang iyong kabataan ayon sa gusto mo. Handa ka bang isuko ang lahat-lahat? Kung gusto mong mamatay, kaya kung matupad ang iyong hiling. Muling naglagay ng magic seal si Tyr gamit ang kanyang mga kamay, handang mag-spell. Ang spell ng kaluluwa na ito ay nakapagtataka. Kapag natanim na ito, gaano man kalakas ang target, hindi siya makakatakas sa kontrol ni Tyr. Kung balak ni Tyr na patayin si Archie ngayon, magiging kasing dali lang. Pagpipigan ng langgam. Sa mahabang panahon, nanatiling hindi kumikibo at hindi tumutugon si Archie. Ang pasensya ni Tyr ay unti-unting nauubos. Kung ganun, papatayin na kita ngayon para maiwasan mo na magkagulo ako mamaya. Sa wakas ay binitawan na ng mayabang na si Archie ang lahat ng kanyang pagmamataas at dignidad sa isang katok. Sa sitwasyong buhay o kamatayan, pinili niyang tanggapin ang kanyang kapalaran sa huli. Ako, Archie East, mamabati sa aking Panginoon. Ang eksenang ito ay higit pa sa sapat upang mabaligtad ang pananaw ng lahat sa katotohanan. Mayabang na tumayo si Tyr sa harap ni Archie. He repeated his previous words, "From today onward, you will be my subordinate. Are you willing to accept this?" Oo, alam ko. Kabanata 1892. Ang 30 taong deal. Mula ngayon, ang angkan mo ang magsisilbing guardian clan ng Regal Palace, patuloy ni Tyr. Payag ka bang gawin ito? Oo, alam ko. Dahil nagpasya si Archie na sumuko kay Tyr, walang dahilan para magrebelde siya sa mga utos ni Tyr. Ang natitirang bahagi ng East Clan na naruroon sa mga barko ay mukhang nataranta habang sila ay nakatayo ng hindi gumagalaw. Matapos talunin ni Archie ang Tyr, sila ay dapat na tumulak sa Komodo Island upang umani ng mga benepisyo. Ang kasalukuyang kalagayan ba ay katulad ng sitwasyon kung saan ang angkan ay sinanib ng Regal Palace. Ganito talaga ang kaso. Sa huli, si Archie ay natakot sa kamatayan. Kinokontrol na ni Tyr ang kanyang buhay. Hindi na siya maaaring magdulot ng anumang mga problema. Dahil nag-check out si Archie, may natitira pang opsyon para sa kanyang angkan, at iyon ay ang tanggapin ang kanilang kapalaran. Ang labanan sa pagitan ng mga Creed ay natapos ng ganito. Ang mga barko ng East Clan ay naglayag patungo sa pantalan ng Regal Palace. Isinantibi din ng mga miyembro ng Regal Palace ang kanilang mga naunang hinaing at nag-organisa ng piging upang aliwin ang mga miyembro ng East Clan. May isa pang gawain si Tyr pagkatapos noon. Bilang karagdagan sa pagpapanatili ng pagbuo sa Komodo Island, kailangan din niyang ayusin ang kakas. Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos mabawi ang kanyang kabataan, ang lakas ni Archie ay tumaas sa isang nakakatakot na antas. Mapipilitin si Tyr na labanan si Archie kung susumpin niya ang elixir bilang backup plan. Kung darating ang oras na iyon, walang nakakaalam kung sino ang huling mananalo. Buti na lang at sumuko na si Archie kay Tyr. Maaari na siyang ituring na bagong idinagdag na powerhouse na nagsilbi kay Tyr. Sa kasalukuyan, may 2 demigod si Tyr na naglilingkod sa kanya. Kapag pinagsama ang kapangyarihan ng East Clan at ang kanilang magandang relasyon sa White Family, ang Regal Palace ay naging isang behemoth sa sinaunang martial arts world. Nangunguna rin ang organisasyon sa mga pangunahing Creed. Noong nakaraan, ang Regal Palace ay pinahintulutan ng Second World sa reign. Sa kalaunan ay napilitan silang bumalik sa Celestial Empire.
Kinailangan nilang lunukan ng maraming kahihiyan at pag-aatubili sa kanilang paglalakbay. Ngayong nakabalik na ang organisasyon, sa wakas ay nakuha na nila ang kwalipikasyon para makipag-ayos sa ikalawang daigdig sa pantay na katayuan. Hindi na mangyayari ang sitwasyong nangyari sa kanila noon. Sinasabi na ang cream of the crop ay palaging tumataas sa tuktok. Ang mga taong ito ay palaging lalabas bilang pinakamalakas, saan man sila pumunta. Lumipas ang isa pang 2 buwan sa isang kisap mata. Pagkalipas ng 2 buwan, muling tumahimik ang Dragon Palace. Matagumpay din na naayos ni Tyr ang katawan ni Kakas. Sa araw na ito, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Maxim. Maikling paliwanag ni Maxim sa telepono. Hiniling niya kay Tyr na i-meet siya kaagad sa Red Tower, ngunit hindi niya ipinaliwanag kung bakit sila nagkikita sa telepono. Sinasabi na ang mas kaunting mga salita, mas seryoso ang sitwasyon. Hindi nagdalawang isip si Tyr na kumilos pagkatapos ibaba ang telepono. Agad siyang umalis sa Komodo Island at sumugod sa Red Tower ng Imperial City. Pagdating ni Tyr sa Red Tower, isang lalaking nagngangalang Idel Belisarius ang bumati sa kanya imbes na si Maxim o Jim. Si Idel ay nasa early 40s ngayong taon. Siya ang apo sa tuhod ni Maxim. Si Idel ay dating nagtrabaho para sa Dragon Squad at humawak ng isang kilalang posisyon sa loob ng organisasyon. Si Tyr ay hindi kailanman nakipag-ugnayan o nakipag-ugnayan sa kanya dati. Hindi pa nagkikita ang dalawa. Pagbati, Mr. Summers. Naabot ni Tyr ang katayuan ng demigod. Hindi siya partikular na matanda, ngunit ang kanyang katayuan sa lipunan ay tumaas sa tugatog. Sa madaling salita, ang katayuan ni Tyr sa komunidad ay kapantay ni Maxim at Spartacus. Kaya naman, kapag nakilala ng mga taong may katayuang idol si Tyr, dapat nila itong pretuhin ng may paggalang. Hindi si Tyr ang tipo ng tao na mahilig magpahangin. Dahil mas matanda si Idel sa kanya, masigasig niya itong tinawag na kuya. Mr. Summers, hinihintay ka ni Lolo sa Red Tower. Please come with me. Noong dumaan si Tyr sa Red Tower noon, personal na lalabas ng tore si Maxim para batiin siya, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagpakita si Maxim o Jim. Alinsunod sa tono ni Maxim sa telepono, ang puso ni Tyr ay agad na inabutan ng isang masamang pakiramdam. Naalala niya na noong huling nakilala niya si Maxim, mas mahina ang aura niya kaysa dati. Siya ay nag-aalala na ang kalusugan ni Maxim ay maaaring nasa kaila-hilakbot na kalagayan. Katulad ng inaasahan ni Tyr. Pag-akyat niya, tinulak niya ang pinto para makapasok sa silid kung saan nakasindi ang septuple lamps. Natuklasan ni Tyr na ang liwanag ng septuple lamps ay napakahina. Umupo si Maxim sa gitna ng septuple lamps. Nakasuot siya ng isang set ng pulang damit. Siya ay mukhang sobrang gulanit, ang kanyang buhok ay naging kulay pilak, at ang kanyang figure ay mahina. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na panatilihin ang kanyang espiritu, nagbigay siya ng impresyon na ang kanyang buhay ay kumukupas. Ang lalaking ito ay isang makapangyarihang mandirigma ng Dragon Squad. Sa septuple lamps, napanatili niya ang kanyang walang kamatayang anyo sa buong taon. Sa wakas, ang backlash swarm sa kanya tulad ng isang mabangis na hayop. Dahil sa kasalukuyang estado niya, hindi na magtatagal si Maxim. Senior Belisarius, ikaw. Lalong nag-alala si Tyr sa kalusugan ni Maxim. Pinutol siya ni Maxim bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Tyr, let's get straight to the point. Inimbitahan kita ngayon dahil kailangan ko ng tulong mo sa isang napakahalagang bagay. Sinama ito ni Tyr at tumigil sa pagtatanong. Tahimik niyang hinintay na sabihin sa kanya ni Maxim ang lahat. Inabot ni Maxim ang kanyang kamay sa mga robe. May inilabas siyang sulat sa bulsa at ibinigay kay Tyr. Kinuha ni Tyr ang sulat na nakasulat sa English at Japanese. Malalaman niya sa isang sulyap na ito ay imbitasyon para sa isang tunggalian. Ren Asakura. Nakakunot ang noo ni Tyr habang binabasa ang pangalan ng malakas. Tumango si Maxim at nagpaliwanag, sa kasalukuyan, si Ren Asakura ang pinakamakapangyarihang shaman. Ang kanyang lolo, si Jin Asakura, ay dating Grand Tutor at pinakasikat na shaman sa kasaysayan. Isang shaman. Hindi gaanong alam ni Tyr ang tungkol sa shamanism, ngunit maaari niyang hulaan na ang mga shaman ay halos kapareho ng mga mahuhusay na tao tulad ni Maxim. Sila ang mga masters ng formation at metaphysics sa Celestial Empire. Ang mapanghamong sulat na ito mula sa isang Japanese shaman na halatang naka-address kay Maxim.
Nabanggit sa sulat na lalabanan ni Ren si Jim sa God Valley sa loob ng 2 linggo para makumplito ang deal na ginawa mo kay Jin Asakura 30 years ago. Anong klaseng kasunduan ang naabot mo sa kanya noon, Senyor? Para sa isang maikling sandali, si Maxim ay nakakabinging tahimik. Ang kanyang mga iniisip ay tila nadala sa 30 taon na ang nakaraan. Ang una niyang nakapanlulumong pananaw ay napalitan ng ibang ekspresyon pagdating sa insidente na naganap 30 taon na ang nakararaan. 30 taon na ang nakalilipas, nakagawa ako ng makabuluhang pag-unlad sa larangan ng metaphysics at formation art. Kilala ako bilang ang pinakamahusay na master ng metaphysics ng Celestial Empire. Si Jin ay nasiyahan din sa isang mahusay na reputasyon noong panahong iyon. Itinuring pa nga siya ng mga Hapones bilang pinakamataas. Kabanata 1893. Dalhin ito sa susunod na antas. Ang mga metaphysical technique ng ating bansa ay nagbabahagi ng maraming pagkakatulad sa shamanism ng Japan. Sa katunayan, maraming shamanic technique ang ipinasa mula sa Celestial Empire. Ang ating kaalaman ay nagsimulang tumitigil pagkatapos nating maabot ang rurok ng sining noong panahong iyon. Mula sa ating pananaw, ang mga kakayahan ay nakarating na sa rurok ng mortal na mundo noon. Ang huling hakbang ay upang makita ang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Hulaan ang plano ng Diyos. Nagulat si Tyr nang marinig niya ang mga salitang iyon. Ang pagsilip sa mga lihim ng mundo at paghula sa hinaharap ay hindi maabot ng mga tao, kung tutuusin. Sa ngayon, ang uri ng kaharian na narating ni Maxim at ng iba pa ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Paano mo makikita ang disenyo ng Diyos? Tanong ni Tyr. Ipinaliwanag ni Maxim, 1,000 taon na ang nakalilipas, mayroong isang lalaki na tinatawag na Nostradamus. Mayroon siyang Nostro Compass at maaaring tumingin sa mga lihim ng sansinukob. Ang taong iyon ay maaaring hulaan ang daan-daang taon sa hinaharap. Sa huli ay sinabi na si Nostradamus ay naghula na siya ay haharap sa isang malaking pagsubok mula sa Diyos. Kaya, siya ay naglayag patungong silangan patungo sa God Valley, umaasang makapasa sa pagsubok sa isla at maging isang Diyos. Sa kasamaang palad, siya ay nabigo sa pagsubok at namatay noong ang isla. 30 taon na ang nakalilipas, pareho kaming nakatanggap ni Jin ng balita tungkol sa God Valley. Magkahiwalay kaming nagpunta sa isla at natuklasan ang puntod ni Nostradamus. Nang maglaon, nakipaglaban kami para sa Nostro Compass. Ang aparato ay makakatulong sa amin na makalapit sa isang hakbang upang matuklasan ang mga lihim ng mundo. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng isang mahusay na labanan. Nakipag-away kami sa loob ng 3 araw at 3 gabi sa God Valley at nauwi sa isang talo-talo na sitwasyon. Natuklasan namin sa kalaunan na wala sa amin ang maaaring sakta ng isa. Maaaring namatay kami sa God Valley kung patuloy kaming pumunta. Sa huli ay nakarating kami sa isang kasunduan pagkatapos naming kumalma. Babalik kami sa isla pagkaraan ng 30 taon at maglalaban muli. Ang mananalo ay makakakuha ng Nostro Compass. Sa wakas ay dumating na ang 30 taon, ngunit si Jin ay namatay 15 taon na ang nakararaan. Si Ren Asakura, ang kanyang apo sa tuhod, ay tutuperin ang kasunduan na ginawa niya 30 taon na ang nakakaraan. Dahil wala na si Jin, hindi ko na kaya ay bully ang bata, natural, ang kahalili ko ay dapat pumunta sa ngalan ko at labanan ang laban na ito. Saglit na nag-isip si Tyr bago sinabing, kayong dalawa ni Senior Asakura ay mga marangal na lalaki sa pagtupad ng pangako. Ang iba ay nagpadala na sana ng isang tao para sakupin ang Nostro Compass matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, Senior, masusulyapan ka ba talaga ng kumpas na iyon ang mga sikreto ng mundo? Oo. Matatag na sagot ni Maxim, humihina na ang kalusugan ko. Wala na akong interes sa Nostro Compass. Malaking silbi ang compass na iyon para kay Jim. Ito ang makamundong kayamanan para sa isang metaphysics master. Dapat lumaban si Jin sa labanan ng God Valley. Kung kaya niyang talunin si Ren, makukuha niya ang Nostro Compass. Kung makuha niya ang compass na iyon, maaari kong hayaan siyang kunin ang pulang tore ng maluwag. Kunin ang Red Tower. Labis na nagulat si Tyr. Ano ang ibig sabihin ni Maxim? Pwede bang? Senior Belisarius, ikaw ba? Hehe. Lahat ng tao may kanya-kanyang destiny. Huminga ng malalim si Maxim, at ang liwanag ng septuple lamp sa paligid niya ay unti-unting lumalabo. Tyr,
Kahit na ang balita ng Nostro Compass ay hindi pa nakakalalakbay sa mga lupain, walang ganap na sekreto sa mundong ito. Kapag may nalaman tungkol dito, hahanapin nila ang compass. Kaya ako, hiniling ko sa iyo na pumunta at tulungan kami, umaasa akong makakasama mo si Jim sa God Valley. Agad namang tumango si Tyr. Don't worry, Senior Belisarius. Jim is my buddy. No matter what, I won't let any outsiders take that Nostro Compass na palayo sa kanya. Pero paano kung matalo si Jim kay Ren sa laban? Ito ay magiging isang patas na laban, sagot ni Maxim. Kung nanalo si Jim, dapat niyang ibalik ang Nostro to the power of one compass sa Celestial Empire. Kung siya ay matalo, kung gayon ito ang kanyang kapalaran. Okay. Ilang sandali pa ay nagpatuloy si Tyr sa pakikipag-usap kay Maxim pagkatapos noon. Napagtanto niya na, dahil sa kalagayan ni Maxim ngayon, hindi nararapat na magkaroon sila ng mahabang pag-uusap, kaya umalis siya pagkaraan ng ilang sandali. Pagkaalis ni Tyr sa Red Tower, dinala siya ni Idle hanggang sa isang lambak ng nyebe sa likod ng bundok. Si Jim ay nakaupo sa isang cross-legged na posisyon ng mag-isa sa gitna ng lambak ng nyebe. Isang malaking pormasayon ang ipininta sa paligid niya. Pagkatapos ay naglagay siya ng isang mahiwagang selyo na may serye ng mga galaw ng kamay habang umaawit ng isang spell. Ilang butil ng puting liwanag ang bumaril sa kalangitan, na bumubuo ng isang liwanag na haligi na nag-uugnay sa langit at lupa. Ang yelo at nyebe sa lambak ng nyebe ay nagsimulang matuno halos kaagad pagkatapos noon. Ang katawan ni Jim ay sumisipsip ng puting enerhiya na nakikita ng mata. Hindi nagtagal ay nilamon siya ng puting hamog na parang isang walang kamatayang bumaba sa planeta. Naglakad si Tyr papunta kay Jim. Matapos ayusin ang kanyang paghinga saglit, tumayo si Jim sa wheelchair mag-isa. Pagkatapos, inikot niya ang wheelchair at lumapit kay Tyr. Naramdaman ni Tyr ang pinong panloob na lakas na nagmumula sa katawan ni Jim bago ito lumapit sa kanya. Ang enerhiya ni Jim ay kasing lakas ng isang malawak na karagatan. Jim, narating mo na ba ang rurok ng transformation? Laking gulat ni Tyr. Hindi pa nakapasok si Jim sa transformation realm noong una siyang dumating sa Red Tower kasama si Maxim. Bago bumalik ang Regal Palace sa Celestial Empire, si Jim ay isang ordinaryong tao. Mula nang pumunta siya sa Red Tower kasama si Maxim, dumaan siya sa hindi kilalang pagsasanay na pinangunahan ni Maxim. Nagulat si Tyr sa kanyang mabilis na pagsulong sa lakas. Bahagyang tumango si Jim at sinabing, itinuro sa akin ni Master ang lahat ng natutunan niya sa buong buhay niya. Magagawa kong dalhin ang aking paglilinang sa susunod na antas kung makakakuha ako ng Nostro Compass sa God Valley. Kung uusad ka sa susunod na antas, magiging demigod ka. Nagliwanag sa tuwa ang mga mata ni Tyr. Sinabi niya, mayroong 2 linggo pa bago tayo umalis patungong God Valley. Gaano ka kumpiyansa na manalo sa laban? Natahimik sandali si Jim bago sumagot, si Ren daw ang pinakamakapangyarihang shaman. Nagkataon ding ang lalaking iyon ang pinakatalentadong shaman noong nakaraang siglo, na ginagawa siyang isang espesyal na pribilehiyong tao. Bukod pa riyan, ipinanganak si Ren sa isang creed na nagsagawa ng shamanism, na sinimulan niyang linangin noong siya ay bata pa. Ang kanyang lakas ay hindi maaaring maliitin. Maginhawang sinabi ni Tyr, hindi ba't ilang henyo ang napatay natin sa larangan ng digmaan habang nasa daan? Si Tyr ay optimistiko tungkol sa kasalukuyang kapangyarihan ng labanan ni Jim. Kasabay nito, hindi si Jim ang uri ng tao na magpapalakas sa mga ambisyon ng kalaban habang sinisira ang kanyang sariling kapangyarihan at prestihiyo. Sa kabuuan, mataas ang inaasahan ni Tyr para sa labanan na magaganap makalipas ang 2 linggo. Pagkatapos ng lahat, ang labanan na iyon ang magiging pinakamahirap na labanan na kinailangan ni Jim na harapin ng mag-isa mula nang magsimula siyang magsanay sa ilalim ni Maxim. Ito ay isang labanan na magpapabago sa kanyang kapalaran. Nakipagkasundo sina Maxim at Jin 30 taon na ang nakalilipas na magkaroon ng rematch sa loob ng 30 taon. Hindi na muling nakalaban ni Jin si Maxim dahil sinipa niya ang balde. Dahil dito, ang labanang ito ay higit pa sa away ni Ren at Jim. Nagkataon din na ito ang huling showdown ni Jin at Maxim. Kabanata 1894. God Valley. Naglaan si Jim ng maraming oras sa pagsasanay sa lambak ng nyebe para sa susunod na 2 linggo. Sa panahong iyon, nakuha ng Dragon Squad ang isang lihim na file.
Ang talaan ay naglista ng ilang puwersa na maaaring makipagkompetensya sa Nostro Compass competition ng God Valley. Sa mga puwersang ito, mayroong isang misteryosong metapisika na sekta ng Celestial Empire na ang layunin ay makuha ang Nostro Compass, ngunit ang sektang ito ay masyadong mahina upang mag-pose bilang isang banta. Ang pinakamalaking banta ay mula sa ilang mga shaman clans. Maging ang kinatawan ng gobyerno ng Hapon, si Kamikakushi, ay malamang na makialam. Nang pumunta si Tyr sa Japan para kunin ang sikretong susi, ang kayamanan ay pinagnanasaan ni Kamikakushi. Hindi pinansin ng Grand Priest ang maraming tuntunin at naglunsad ng pag-atake kay Tyr. Sa huli, isang slash ni Spartacus ang nagpasindek sa kanya. Sa pagkakataong ito, noong ilalabas na sa mundo ang Nostro Compass, gusto pa ring pumasok ni Kamikakushi. Tila ang kanilang Grand Priest ay manggugulo. Nasaksihan na ni Tyr ang kapangyarihan ng dakilang pari, kaya nagpasya siyang dalhin si Kaka sa God Valley bilang pag-iingat. Lihim din niyang ipinaalam kay Archie na kailangan niyang maglakbay sa isla kasama niya. Sa tatlong demigod na nagbabantay sa sitwasyon sa God Valley, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata. Inayos ni Tyr at Jim ang kanilang mga gamit at umalis patungong Imperial City kinaumagahan. Pagkatapos ay naglakbay sila sa Warp City at sumakay ng barko para sa Komodo Island. Pagdating nila sa Komodo Island, dinala ni Tyr si Kakas bago tumulak ang grupo patungo sa God Valley. Sa mga mito at alamat ng Celestial Empire, kilala ang God Valley bilang isang immortal na isla. Ayon sa alamat, mayroong mga immortal sa God Valley. Sinabi na noong naglakbay si Agar patungong silangan, nakarating siya sa God Valley at nakuha ang elixir ng buhay sa isla. Lumilitaw na naglakbay si Agar, kaya ang God Valley ay matatagpuan sa isang arkipelago sa tubig ng Hapon. Ang kapuluan ay pinangalan ng God Valley ng mga mortal. Siguro wala itong kinalaman sa maalamat na immortal na isla. Dahil pinili ni Nostradamus na pumasa sa pagsubok ng Diyos sa islang ito noon, ligtas na ipagpalagay na ang islang ito ay isa ring pinagpalang lokasyon na may masaganang Reiki. Pagkaraan ng 3 araw, matagumpay na nakarating ang kanilang mga barko sa God Valley sa pamamagitan ng mapa na ibinigay ni Maxim. Pagdating nila sa isla, natuklasan nila na lahat ng bagay sa isla ay iba sa lahat ng naisip nila. Ang God Valley ay hindi ganoon kalaki. Nang tumayo sila sa dalampasigan, sa unang tingin ay kita na nila ang buong isla. Ang lokasyong ito ay kulang sa idyllic na tanawin pati na rin ang masaganang Reiki na inilarawan sa mga alamat. Sa kabaligtaran, may mga batong nagkalat. Ang kakulangan ng mga halaman sa buong isla ay nagbigay ng impresyon na ito ay isang tigang na kaparangan. Nakatayo ang grupo sa dalampasigan. Nang tumingin sila sa kanilang paligid, bumangon ang pagkalito sa kanilang mga puso. Bakit ganito ang hitsura ng islang ito? Nagpatuloy si Tyr sa paglalakad sa paligid ng isla. Lalong nagulat ang tono niya. Ang isla ay parang nawasak ng isang bombang nuclear. Tinatakpan ng sunog na layer ang lupa sa ilalim ng lupa. Ito ba ang maalamat na God Valley kung saan minsan ang mga immortal ay umiral? Marahil ay ganito dapat ang God Valley. O marahil, bago dumating si Nostradamus sa islang ito, ang God Valley ay hindi ang nakikita natin ngayon, bumulong-bulong si Jim pagkatapos ng maikling paghinto. Nakuha agad ni Tyr ang ibig sabihin ni Jim. Ibig mong sabihin ang isla ay naging kung ano ito ngayon dahil kinuha ni Nostradamus ang kanyang pagsubok dito. Tumango si Jim. Oo. Nang kumuha si Nostradamus ng kanyang pagsusulit dito, naabsorb niya ang karamihan sa mga Reiki sa islang ito. May mga sabi-sabi na ang mga mortal ay tatamaan ng kidlat sa panahon ng pagsubok. Ang islang ito ay naging kung ano ito ngayon. Itinaas ni Tyr ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay habang sinusuri ang mga bato at itim na lupa sa kanyang harapan. Nang hindi sinasadya, lumitaw sa kanyang isipan ang isang imahe ni Nostradamus na pumasa sa pagsusulit. Kahit na siya ay isang demigod, naisip niya na ang kanyang imahinasyon ay masyadong pantastiko. Maaari bang maging Diyos ang isang demigod? Kung may ganoong paraan, bakit walang sino man ang naging maalamat na Diyos sa loob ng libu-libong taon? Tanong ni Tyr sa sarili. Bakit walang Diyos sa mundong ito? Malalim pa rin ang iniisip ni Tyr nang may isang barko na papalapit sa isla mula sa kabilang direksyon. Nakaupo sa busog ang isang binata na nakasuot ng Japanese shaman uniform at may puting tela na nakatikip sa kanyang mga mata.
Ang lalaking ito ay si Ren Asakura, at siya ay bulag. Nabalitaan na ang mga nagsasanay ng shamanism ay masusumpa. Ang ilang mga tao ay ipinanganak na kasama nito, habang ang iba ay nakaranas nito sa pamamagitan ng mga sakuna sa kalaunan ng buhay. Ang ganitong mga tao ay madalas na nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan at mga nagawa sa larangan ng shamanismo at metapisika. Napakahiwaga ng tsismis na ito. Si Ren ay ngayon ang numero 1 shaman na may pambihirang talento at mga nagawa sa larangan, ngunit siya ay bulag. Si Jim ay may mataas na antas ng metapisiko na talento, ngunit siya ay paralisado. Pareho sa kanilang mga sitwasyon na naging posible ang tsismis. Hindi nagtagal, huminto ang barko sa pampang. Tumayo si Ren at tumayo mula sa pagkaka-crosslegged sa bow. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa kanyang barko. May hawak siyang bamboo stick sa kanyang kamay. Naglakad siya ng hakbang-hakbang patungo sa gitna ng God Valley, tinamaan ang lupa gamit ang kanyang bamboo stick at tinapakan ang graba. Ipinatong ni Jim ang kanyang mga kamay sa wheelchair. Walang kahirap-hirap gumalaw ang kanyang wheelchair na parang naglalakbay sa patag na lupain sa mabatong lupain. Siya rin ay patungo sa sentro ng isla. Ang buong isla ay naging larangan ng digmaan para kay Jim at Ren. Namulat si Tyr sa isla at hinintay ang kahihinatnan ng labanan sa barko. Sa wakas, nagkita na rin silang dalawa. Pareho silang sinumpa. Ang isa ay Pyle habang ang isa ay bulag. Ang dalawa ay pinaghiwalay ng 12-12 metro. Ang momentum sa kanilang mga katawan ay unti-unting sumabog. Ang aking lolo sa tuhod at senior maxim ng iyong bansa ay nakipagkompetensya para sa Nostro Compass dito 30 taon na ang nakalilipas. Ang labanan na iyon ay walang saysay sa huli, at sila ay sumang-ayon sa isang rematch pagkaraan ng 30 taon. Sa kasamaang palad, wala na sa amin ang aking lolo sa tuhod. Nasa akin na ngayon, Ren Asakura, na tapusin ang hindi natapos na labanan mula sa 30 taon na ang nakalipas. Naka-cross-legged si Ren sa lupa. Nagsalita siya sa mahinahon at walang interes na tono. Malumanay na tumango si Jim at sinabing, ang Nostro Compass ay narito sa God Valley. Ang labanan ngayon ay kumakatawan, hindi lamang sa nakalipas na gusot ng aking Panginoon at Senior Asakura, kundi pati na rin ang pinakahuling kapalaran ng Nostro Compass. Ang kayamanan ay pag-aari ng mananalo. Pagkababa ng boses, kumilos si Jim gamit ang dalawang kamay. Sa likuran niya, isang puting sinag ng liwanag ang sumugod diretso sa langit. Nagbuo ito ng porma sayo ng 6 na tallest na bituin. Napakalaki nito na binalot nito ang langit at lupa. Nagtaas ng ulo si Ren. Ramdam niya ang makapangyarihang aura na nakapaloob sa porma sayo na iyon kahit hindi niya ito nakikita. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha bago siya nagsimulang mag-hand gesture din. Sabay-sabay na bumaril ang ilang itim na sinag ng liwanag sa kalangitan sa paligid ng kanyang katawan. Kabanata 1895. Ang duel. Sa puntong ito, nagsimula ang kanilang tunggalian ang dalawang pinakamakapangyarihang metapisiko masters ng bagong henerasyon na kumakatawan sa Japan at ng Celestial Empire. Nakatayo si Tyr sa busog ng barko, ang kanyang tindig na kasing tuwid ng sibat. Kasama niya si Kakes, habang nakaupo pa rin si Archie sa loob ng cabin. Ang labanan sa God Valley ay nagsimula pa lamang. Hindi na makaupo si Archie na kanina pa nagpapahinga sa cabin habang nakapikit. Kaya naman, lumabas siya ng cabin. Magalang na hinarap ni Archie si Tyr sa paglabas. "Guru, you are much older than me," Tyr replied. "You don't have to address me as master from now onward. Just call me by my given name." Natigilan si Archie. Tyr chuckled and explained, "We just need to remember certain things in our hearts. I only ask you to be my servant because I didn't want to make you the enemy of Regal Palace. Now that we're on the same side, kaya nating palayain ang lahat ng iba pang kalupitan." "Okay." Diretso ang sagot ni Archie. Sa simula pa lang ay ayaw na niyang sumuko kay Tyr, ngunit sa pagkukulong sa kanya ng soul spell na iyon, lahat ng plano ng paghihimagsik ay tiyak na hindi na makapagsalita. Mula sa simula, sa pagkakaroon ng mas maraming oras kasama si Tyr, natuklasan ni Archie na ang huli ay hindi kasing dominanti gaya ng inaakala niya. Sa kabaligtaran, nakuha niya ang impression na ang binatang ito ay napaka down to earth.
Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakasundo, unti-unting napagtanto ni Archie na ang pagiging kaibigan sa halip na kaaway ni Tyr ay hindi isang masamang ideya. Nagsimula na ang labanan sa isla. Lumapit si Archie kay Tyr at nakatayo roon habang pinagmamasdan ang tunggalian na pumuputok sa God Valley. Kahit na siya ay isang demigod na nabuhay ng higit sa 100 taon, siya ay may matinding damdamin sa sandaling ito. Bagamat sina Jim at Ren lamang ang nakikipaglaban sa isla, lumilitaw sa mga tagalabas na libu-libong tropa ang nakikipaglaban doon. Ito ay metapisika. Hindi napigilan ni Archie na mapasigaw habang nakatitig sa isla. Ang metapisika at sining ng pagbuo ay mga pamamaraan na may kakayahang exorcism. Inilalarawan nila ang kapangyarihan ng langit at lupa habang hinuhubog ang mga pormasayon na katumbas ng kapangyarihan ng kalikasan. Senior Archie, may alam ka ba tungkol sa metaphysics at shamanism? Tanong ni Tyr. Ang pamamaraan na ito ay umiral na sa mundo mula pa noong sinaunang panahon, sagot ni Archie. Gayunpaman, napakakaunting mga tao ang nagsasanay nito. Ang sining ay may mataas na mga kinakailangan para sa mga kwalifikasyon at talento ng practitioner. Kasama pa nito ang mahiwagang kapalaran ng isang tao. Kapag ang practitioner ay umabot na sa isang tiyak na antas ng paglilinang, magagawa na nila ang mga dakilang bagay. Ang ating bansa ay napunit ng digmaan 1 siglo na ang nakalilipas. May isang metapisika na master na lumabas mula sa pag-iisa at personal na pinakilos ang libu-libong mga halimaw na aso, na puwersahang tinatalo ang hukbo ng kaaway na binubuo ng 100,000 sundalo. Ang mga alon ng pagkabigla ay hamampas sa dalampasigan ng puso ni Tyr. Tanong niya, ang halimaw na aso. Hehe. Pumalaklak si Archie at nilinaw, sa panahon ng digmaan, ang buhay ng tao ay itinuturing na hindi gaanong mahalaga kaysa sa mga hayop. Mayroong iba't ibang mga multo at masasamang espiritu na lumitaw sa mga grupo, ngunit sila ay karaniwan sa mga panahon ng digmaan. Saglit na natahimik si Tyr bago bumulong, totoo ba ang mga multo at masasamang espiritu sa mundong ito? Habang nagdududa si Tyr, napansin niyang biglang lumitaw ang madilim na ulap sa God Valley. Kasunod nito, isang napakalaking halino na mukha ang lumitaw sa kalangitan. Napakalaki nito kaya natatakpan ang langit at araw. Ang malahalimaw na mukha ay pumipiga mula sa himpapawid na parabang lalamunan ng kahindek-hindek na halimaw ang buong God Valley. Noon lang, napansin ni Tyr ang isang napakalaking anting-anting na lumabas mula sa tagiliran ni Jim, lumipad sa himpapawid, at damapo sa malahalimaw na mukha. Ang mga lilang apoy ay sumiklab sa kalangitan habang ang kahabag-habag na hiyawan ay umalangaw-ngaw sa buong isla. Ang kalangitan ay agad na napuno ng madilim na manipis na usok, at hindi mabilang na mga multo ang gumawa ng mga nagbabantang kilos sa kawalan. Ang God Valley ay mukhang nahulog ito sa buhay na kamatayan sa sandaling iyon. Ano ito? Nakaramdam si Tyr ng goosebumps na gumagapang sa buong katawan niya nang makita ang eksenang ito. Wala itong kinalaman sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ito ay ang kanyang pagkatao na natatakot sa mga multo at espiritu. Are they seriously capable of manipulation the ghosts and spirits to fight for them? Ang mga shaman ay magaling magmanipula ng mga multo at espiritu, sagot ni Archie. Ang ilang masasamang salamangkero, sa partikular, ay may kakayahang pumatay ng mga nabubuhay gamit ang iba't ibang malupit na pamamaraan bago kolektahin ang mga masasamang multo. Kung mas nagagalit ang isang multo, mas nagiging malakas ang mapanirang kakayahan nito. Ang pag-unawa ni Tyr sa mundo ay nabago ng labanan sa pagitan nina Jim at Ren sa God Valley. Maaaring siya ay lumaki sa isang makapangyarihang demigod, ngunit ang kanyang karanasan sa buhay ay minimal kumpara kay Archie dahil sa kanyang mabilis na paglaki. Nasa exploration stage pa lang siya sa mundong ito. Ang labanan sa God Valley ay tumagal ng mahigit kalahating oras. Ang dalawa ay lumitaw na pantay-pantay, na ni hindi kayang talunin ang isa. Walang ideya si Tyr kung gaano katagal ang laban. Ang pangunahing dahilan kung bakit sila naruroon ay upang pigilan ang iba sa pagnanakaw ng Nostro Compass. Kahit na walang ibang nakikita sa lugar, naramdaman na nina Tyr at Archie ang kanilang presensya. Maraming puwersa ang nakatago sa likuran, na sinusubaybayan ang lahat ng nangyayari. Nagbabala si Archie, may mga ibang demigod na nakatago sa paligid. Lumingalinga si Tyr bago pumikit at tahimik na pinakiramdaman ang paligid. Sa wakas, sumang-ayon siya kay Archie sa gilid. Tama ka.
Aside from the demigods, maraming transformations din dito, sabi ni Archie sabay tango. Ilalabas ang compass sa mundo kapag natapos na ang labanan sa isla. Nag-aalala ako na magkakaroon ng matinding labanan. Dahan daw ang iniling ni Tyr ang kanyang ulo. Wala siyang sinabi. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang panunood ng labanan sa isla. Binalot pa rin ng maitim na ulap ang God Valley. Si Jim at Ren ay nakatayo sa dalawang panig, ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay pare-pareho sa isa't isa. Ang lakas ng sigla sa kanilang katawan ay unti-unting nauubos, ngunit hindi pa rin sigurado kung sino ang mananalo sa tunggalian. Wala sa kanila ang gustong maubos pa ang kanilang sigla. Handa silang ilabas ang kanilang mga ultimate moves. Umihip ang hangin sa isla. Nakaupo pa rin sa kanyang wheelchair at naglagay si Jim ng mga mahiwagang selyo gamit ang dalawang kamay. Isang pattern ng porma sayon ang lumitaw sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa tapat niya, dahan daw ang tumayo si Ren. Itinutok niya ang tungkod sa kanyang kamay patungo sa langit, at kaagad na isang itim na pattern ang kumislap sa itaas ng kanyang ulo. Boom! Ang porma sayon ni Jim ay tumaas sa lupa sa isang iglap pagkatapos ng pagsabog. Isang puting sinag ng liwanag ang sumabog mula sa malaking porma sayon at bumaril sa direksyon ni Ren. Night Parade of Demons. Umungol si Ren. Hindi mabilang na umaatungal na mga multo ang lumabas mula sa itim na pattern, sumasalubong sa puting sinag ng liwanag. Ang makamulto na mga anino ay unti-unting naglaho at naging itim na liwanag, na sumanib sa puting liwanag ni Jim. Ang mga sinag ng liwanag ay patuloy na umuubos ng kapangyarihan mula sa dalawang duelist. Ang labanan ay umabot na sa huling yugto nito. Madilim ang kutis ni Jim, at pawis na pawis si Ren. Kabanata 1896. Ang Nostro Compass. Napatalon si Jim mula sa kanyang wheelchair dahil sa malakas na salpok ng banggaan, habang si Ren ay napaatras ng ilang hakbang at dumura ng malaking subo ng dugo. Muli, hindi matukoy ang nanalo. Ang kalangitan ng God Valley ay biglang natabunan ng isang layer ng gintong liwanag. Ang isla ay nagsimulang yumanig ng marahas pagkatapos noon. Anong nangyayari? Ang barko kung saan naruroon si Tyr at ang kanyang mga kasamahan ay nagsimulang umuuga ng hindi mapigilan. Isang 7 metrong taas na alon ang umaalon mula sa karagatan na parang may lindol. May lumabas sa lupa. Tinuro ni Archie ang God Valley. Isang gininto ang liwanag ang biglang sumiklab mula sa lupa. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang bagay na hugis disk na lumilipad sa hangin. Ito ang Nostro Compass. Parehong ikinulong ni Tyr at Archie ang kanilang mga tingin sa lumilipad na disk. Huminto rin sina Jim at Ren at nanatiling hindi gumagalaw sa isla. Ang compass ay kumikinang na may gininto ang liwanag tulad ng isang UFO. Mabilis na naglaho ang gininto ang liwanag at ipinakita ang aktwal na anyo ng compass. May dala itong madilim na gininto ang shell at kasing laki ng isang plato. Isang mahiwagang puwersa ang humawak sa compass sa hangin. Lumutang ito sa pagitan ni Jim at Ren, lumilipat sa kaliwat kanan na para bang pinipiling mag-isa ang bagong master nito. Malapit nang mapili ang master ng Nostro Compass. Sa puntong ito, ang lahat, kabilang si Tyr, ay nagsimulang makaramdam ng labis na kaba. Tumangala si Jim sa compass sa hangin. May maningning na ningning sa kanyang mga mata. Ang Nostro Compass ay parang isang buhay na nilalang na nasa bingit ng pagpili ng sarili nitong Panginoon. Bagamat hindi ito nakikita ni Ren, napakalakas ng kanyang persepsyon. Panay din ang tingin niya sa compass. Lalong naging tense ang atmosphere. Ang compass ay nasuspine sa kalagitnaan ng hangin at patuloy na umiikot, na gumagawa ng ingay na katulad ng pag-ikot ng mga cogwheel. Nanatili itong ganoon sa loob ng 12 segundo. Biglang bumilis ang compass at tumakbo papunta kay Jim. Dumating na ang pinili ng Eight of Fate. Ibinalik na sa tamang may-ari ang Nostro Compass. Ang gininto ang liwanag ay sumikat ng dumapo ang compass sa mga kamay ni Jim. Imposible ito. Nagbago ang ekspresyon ni Ren sa 1 segundo. Hindi na siya nagpapigil, inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas at ibinato ang sarili kay Jim na parang kanyan. Pinili ng Nostro Compass si Jim bilang bagong master nito, ngunit hindi matanggap ni Ren ang kanyang kapalaran. Ang compass sa kamay ni Jim ay biglang sumambulat sa isang lubhang nakakatakot na gininto ang liwanag nang sumugod si Ren papunta sa kanila. Nilunok nito ng buo ang huli bago siya pinasabog ilang 12 dosenang metro ang layo.
Dumura si Ren ng isang subo ng dugo mula sa kanyang bibig nang bumagsak siya sa lupa. Sa wakas ay sumuko na siya at mukhang dismayado. Sa wakas, kinilala ka na ng Nostro Compass bilang master nito. Hindi ako nagpatalo dahil mas mababa ang kakayahan ko kaysa sa iyo. Tutal, nasa iyo ang Eight of Fate. Talo na ako sa iyo dahil dyan. Nagatubili si Ren noong una, ngunit handa siyang tanggapin ang pagkatalo niya sa huli. Tumayo siya, tumalon sa barkong sinakyan niya, at tulala siyang umalis sa God Valley. Nakuha ni Jim ang kanyang mga kamay sa Nostro Compass. Ang puso ni Tyr na malapit nang lalabas sa kanyang lalamunan ay sa wakas ay napanatag na. Bagamat natutuwa siya para kay Jim, nagsimula na ring uminit ang kanyang nerbiyos. Mabilis na napansin ni Tyr ang isang malaking bilang ng mga barko na naglalayag laban sa agos at papalapit sa isla pagkatapos ng pag-alis ni Ren. Boss! Ang boses ni Jim ay nanggaling sa God Valley. Oo, sagot naman ni Tyr. Ang Nostro Calmness ay hindi isang ordinaryong relic. Kinukumpleto nito ang aking Eight of Fate, patuloy ni Jim. Sa susunod, gagamitin ko ito para makapasok sa Demigod Realm. Mangyaring panoorin ang pabalik pansamantala. Okay. Pagkatapos noon, hindi na nag-react si Jim sa kahit ano sa isla. Nakatayo sina Tyr at Archie sa busog ng barko, ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa dagat na nasa harapan nila. Isang barko ang lumitaw sa abot tanaw. Ito ay isang barkong pandigma, hindi isang sibilyan na sasakyang dagat. Kamikekushi. Bagamat nahulaan na niya na si Kamikekushi ay tatayo para agawin ang compass, hindi naiwasang magmura ni Tyr nang makita niyang lumitaw ang barko ni Kamikekushi. Hindi lamang nagpasya si Kamikekushi na kumilos, ngunit nakarating din sila sa isang barkong pandigma. Ang organisasyon ay walang kahihiyan at handang gumawa ng anumang paraan upang makamit ang layunin nito. Mayroong isang layunin na pumatay sa mga ahente ng Kamikekushi na tumayo sa barkong pandigma na nanguna. Ang pinuno ng organisasyon ay ang Grand Priest, na nakasuot ng itim na balabal at itinago ang kanyang mukha. Grand Priest, lumitaw ang Nostro Compass, lumapit si Takahashi sa Grand Priest at nagulat. Natalo si Ren Asakura kay Jim Zabanskay. Sa ngayon, si Jim ang nagtataglay ng Nostro Compass, ngunit pinuprotektahan siya ni Tyr sa ngayon. Itutuloy ba natin ang plano natin? Tyr. Ang apoy sa mga bisperas ng Grand Priest ay kumikislap. Kung hindi pinalabas ni Spartacus ang slash na iyon pabalik sa Sacred Mountain, namatay na siya. Ang Grand Priest ay nabagabag sa nangyari sa Sacred Mountain dati. Nag-iisip pa rin siya ngayon. Pagkatapos ng lahat, ginamit lamang ni Spartacus ang kanyang talam upang pilitin na patayin ang lahat ng apat sa kanyang Shikigamas. Kinailangan ng ilang buwan bago bumalik ang Grand Priest ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, ngunit naubos din nito ang maraming mapagkukunan niya, na labis na ikinagalit niya. Nakakuha daw si Tyr ng ilang kayamanan mula sa Royal Tomb, patuloy ni Takahashi. Hindi dapat maliitin ang kanyang galing sa pakikipaglaban. This is a tricky situation, Grand Priest. Jim is also Maximus' apprentice. What if Spartacus launches another attack? Hehe. 3 laslas ang ginamit ni Spartacus para sugpuin ang mga demigod noon, panunuyan ng Grand Priest. Noong nakaraan, naglunsad siya ng pag-atake sa Celestial Empire. Inilunsad niya ang pangalawang slash sa Sacred Mountain mula sa 10,000 kilometro ng layo. Tanging ang huling slash ang natitira. Kailangan niyang bantayan ang sinaunang martial arts world, kaya hindi niya mailalabas ang huling pag-atake. Kaya sayang lang ang Spartacus ngayon. Nabawi ni Kamikekushi ang kumpiyansa pagkatapos makumpirma na hindi na maglalakas loob si Spartacus na gumawa ng panibagong hakbang. Nagpatuloy ang Grand Priest, ang layunin ng pagpunta natin dito na may barkong pandigma ngayon ay upang sugpuin si Tyr. Hindi natin dapat pahintulutan ang Celestial Empire na kunin ang Nostro Compass dahil ito ay lumitaw sa teritoryong tubig ng Hapon. Sapat na sa kalupitan ito. Aim at magpaputok ng kanyan sa isla. Isang cannonball ang kinarga sa sandaling ibinigay ng Grand Priest ang kanyang utos. Ito ay pinaputok mula sa barkong pandigma at pinasabog sa God Valley, di nagtagal pagkatapos noon. Ito ay isang cannonball. Hindi napigilan ni Tyr at Archie ang tensyon nang makita nilang bumubuga ng dila ng apoy ang barkong pandigma ng Kamikekushi. Hindi mo na kailangang gawin iyon, sabi ni Tyr nang akmang gagawa ng hakbang si Archie upang ihinto ang cannonball. Lumipad na si Kakis palabas ng barko nang marinig ang boses niya.
Isang malaking alon ang humampas sa ilalim ng kanyang mga paa na nagtulak sa kanya sa hangin. Kabanata 1897. Lahat ay nakahanda para sa isang pagtatanghal. Bang! Isang malakas na putok ang sumabog sa hangin. Bumangga ang cannonball sa katawan ni Kaka sa ere at biglang sumabog. Ang lupa ay gumagalaw, at ang langit ay nanginginig. Nang lumipad pabalik sa barko si Kakas makalipas ang ilang sandali ay may pumutok sa kanyang dibdib. Grand Priest, naharang ang cannonball natin. Parang hinarang ng sarili niyang katawan ang lalaking iyon. Si Takahashi at ang iba pang mga ahente sa barkong pandigma ay ganap na nagulat sa eksena. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang taong nakaharang sa isang cannonball gamit ang kanyang katawan. Isang masamang pakiramdam din ang lumitaw sa puso ng Grand Priest. May trump card si Tyr. Muli, swoosh swoosh. Dalawa pang dila ng apoy ang lumabas mula sa bar aisles ng barkong pandigma. Nang makita ito ni Tyr at Kakas, hindi na sila nagdalawang isip pa at sunod-sunod na silang nagpakawala ng mga galaw. Ginagamit ng dalawa ang kanilang mala-demigod na lakas upang piliting ihinto ang dalawang kanyan sa ere. Nang malapit nang magpaputok muli ang barkong pandigma, kinuha ni Tyr ang Celestial Blade at nilaslas ang kanyang sandata mula sa himpapawid. Ang napakalaking talon ay naghiwalay sa dagat at naglaslas hanggang sa barkong pandigma. Agad na napinsala ang barkong pandigma. Kinabahan ang lahat ng ahenteng nakasakay. Ang pambobomba ay tumigil. Ang dakilang pari ay nakatayo sa busog ng barko, ang kanyang itim na balabal na sumasayaw sa hangin. Tyr, God Valley is located in the territorial waters sa aming bansa. Naturally, that means the Nostro Compass belongs to me. I will let you na ilayo ang Nostro Compass. Ang Grand Priest ay nagbigay ng same speech na ibinigay niya sa sagradong bundok ng Fukuoka. Akala ni Tyr ay nakakatuwa. Grand Priest, Nostradamus was the predecessor of the Celestial Empire. Of course, the compass is not belong sa iyong bansa. At saka, may kasunduan sina Maxim at Jin 30 years ago. Ang dalawa ay magkakaroon ng rematch sa loob ng 30 taon, at kung sino man ang manalo. Ang laban ay makakakuha ng Nostro Compass bilang isang resulta. Ang compass ay nararapat sa kanya. Ang dakilang pari ay naruroon sa barkong pandigma at mukhang mali. Hindi siya nakabalik na walang dala dahil dinala niya ang kanyang mga tao dito ngayon. Ang Nostro Compass ay pag-aari ng mga may kakayahang kamay. Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo kung hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Dati kang tinulungan ng Spartacus sa Sacred Mountain. Sa pagkakataong ito, interesado akong makita kung may anumang paraan ng Spartacus para ipagtanggol ka. Bakit ko kakailanganin ang tulong ni Senior Spartacus pagdating sa pakikitungo sa iyo? Totoong walang kumpiyansa si Tyr na sabihin ang mga ganoong bagay pabalik sa Sacred Mountain, ngunit nagbago ang mga bagay mula noon. Si Tyr ay hindi na pareho. Sa kabila ng pagbisita ni Tyr sa maharlikang libingan ni Emperor Martin, nag-alinlangan pa rin ang Grand Priest sa kanyang kakayahang madaig siya. Aside from that, he came fully prepared this time. Hindi lang nagpakita ang Grand Priest, kasama ang Kamikikushi Squad para agawin ang compass. Lihim din siyang nakipag-ugnayan sa iba't ibang powerhouse para tulungan siya. Ang mga masters na ito ay nanatiling nakatago sa mga anino, pinapanatili ang malapit na mata sa sitwasyon. Kapag nagsimulang labanan ng mga ahente ni Kamikikushi si Tyr, lalabas sila para tulungan ang squad sa pag-agaw ng compass. Ang magkabilang panig ay nakatakda para sa isang showdown. Handa ng paputukan ni Takahashi si Tyr at ang kanyang mga kasamahan sa barkong pandigma. Ang Grand Priest ay ipinatawag ang lahat ng kanyang sigla at naghahanda upang simulan ang isang labanan sa laki ng isang demigod. Hawak-hawak ni Jim ang Nostro Compass sa kanyang kamay sa isla. Ang lahat ng kanyang mga iniisip ay iginuhit sa mga ron sa compass. Hindi niya kayang may mangistorbo sa kanya ngayon. Siya ay naruroon sa isang magandang artistikong paglilihi. Kung may istorbo siya, halos mamatay siya sa lugar. Ang galit na alon ay umaalingaw-ngaw mula sa ibabaw ng dagat. Sina Tyr at ang kanyang grupo ay pinasabog ng isa pang cannonball. Muling tumalon sa ere si Kakas. Muli, nilabanan niya ang kanyan gamit ang makapangyarihang katawan niyang bakal. Ibinuhos ni Tyr ang Celestial Blade ng malupit na enerhiyang sigla, at handa siyang puksay ng buhay ng kanyang mga kalaban.
Samantala, nakatayo si Archie sa ibabaw ng barko, habang nakahalukip-kip ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Ang kanyang anyo ay nangingibabaw at marilag mula nang siya ay mabawi ang kanyang kabataan. Ibang-iba ang eksenang ito sa inaasahan ng Grand Priest at ng kanyang mga nasasakupan. Ayon sa impormasyong natanggap ng Grand Priest bago sila tumulak dito, si Tyr ang tanging demigod na naruroon. Hindi niya inaasahan na may ibang demigod na lalabas sa isla maliban kay Tyr. Sa oras na ito, nakita nila na lahat ng tatlong demigod ay nasa combat stance na. Sa kanila, ito ay hindi kapanipaniwala. Mayroong tatlong demigod sa magkasalungat na paksayon, pagkatapos ng lahat. Ang isang demigod ay sapat na upang mamuno sa mundo sa panahong ito nang ang mga demigod ay namuhay sa pag-iisa. Ngayon, kalaban ni Kamikekushi ang tatlong demigod. Dahil ang lahat ng mga cannonball ng barkong pandigma ay pinalihis ng bakal na katawan ni Kakes, ligtas na sabihin na ang mga armas na iyon ay walang silbi. Bukod sa Grand Priest, ang natitirang mga ahente ng Kamikekushi ay nasa Transformation Realm, na naging walang silbi sa kanila sa paparating na labanan ng demigods. Ang mga ahente na noong una ay agresibo ay biglang nasaraan ng loob. Grand Priest, may tatlong demigod na nakaharap sa atin, lumapit si Takahashi sa Grand Priest at nagulat sa medyo nanginginig na tono. Ang apoy ng Grand Priest ay kumikislap sa ilalim ng kanyang itim na damit. Halatang galit siya sa puntong ito. Naikuyong muli ng Grand Priest ang kanyang mga kamao habang tinitingnan ang tatlong demigod sa kanyang harapan, ngunit hindi siya naglakas loob na hampasin. Hindi umatake ang tatlo dahil wala silang nakitang paggalaw mula sa iba pang squad. Sa puntong ito, nasa kritikal na sitwasyon si Jim. Umaasa si Tyr na makokontrol ni Jim ang compass at ma-promote sa demigod realm. Ayaw niyang makipagdigma kay Kamikekushi. Walang ideya si Tyr kung ano ang susunod na mangyayari kapag nagsimula na ang digmaan. Inabot ng Grand Priest ang kanyang mga damit para sa kanyang telepono at nag-dial ng numero. Hindi nagtagal ay konektado ang tawag. Panahon na para ipakita mo ang iyong sarili, may bahid ng pag-aalala ang tono ng Grand Priest habang sinasabi niya. Ang tatanggap sa kabilang dulo ng telepono ay tila ang lihim na sandata na maaasahan niya. Isang maliit na bangka ang lumulutang sa kumukulong dagat mga 10 kilometro ang layo. Ang bangka ay kasing tatag ng isang bato at nanatiling hindi gumagalaw sa dagat, gaano man kalon ang mga alon. May isang matandang nakasuot ng puting shaman costume na naka-cross-leg sa bangka. Nagkataon na nangingisda siya na may hawak na pangingisda. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaki na natatakpan ng tela ang mata. Parang mahina siya. Si Ren ang nakalaban lang ni Jim sa tunggalian. Ninuno, mangyaring tanggapin ang aking taos-pusong paghingi ng tawad. Talo na ako sa tunggalian at napahiya ka. Lumuhad si Ren sa harap ng matanda at naglabas ng maikling punyal mula sa manggas. Dahil sa tindig nito, tila isasagawa na niya ang ritual ng supuko. Isang segundo bago isagawa ni Ren ang ritual, casual na ikinaway ng matanda ang kanyang kamay. Lumipad ang punyal sa kamay ni Ren. Ninuno. Mas mainam na talikuran ang mapanlinlang na espiritong Bushido na ito. Bamantong hininga ang matanda habang nakatingin sa direksyon ng God Valley. 30 taon na ang nakalilipas, natagpuan namin ni Maxim ang lugar na ito at ang Nostro Compass na magkasama. Gayunpaman, walang sinuman sa amin ang nangahas na hawakan ito. Kaya naman, napagkasunduan naming magkaroon ng rematch sa loob ng 30 taon. Kabanata 1898. Jim the Demigod. 30 years have passed, yet I got cold feet. In the end, I had to fake my death and I bet all of my chips on you. Kahit ganoon, hindi ko inaasahan na matatalo tayo sa laban sa huli. Ang mga diskarte ng shaman ay ipinasa mula sa metaphisika ng Celestial Empire. Hindi kita sinisisi kung natalo ka sa labanan. Ang Nostro Compass ay hindi ang iyong tipikal na relic. Malamang na ito ay isang sandata ng Astra. Hindi natin magagawa para pigilan ito sa pagpili kay Jim para maging Panginoon nito. Si Jin pala ang matandang ito. Hindi siya namatay, ngunit inilagay niya ang kanyang taya sa mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pekeng kanyang kamatayan. Si Jin pala ang tinawagan ni Grand Priest. Ang pinakamalaking pag-asa ng pari sa pagpapakita dito upang pagnakawan ang compass. Ayon sa kanilang plano, kung mananalo si Ren sa labanan, madali nilang maibabalik ang compass sa kanilang bansa.
Kung natalo siya, makikipagtulungan si Kamikakushi kay Jin para kunin ang compass sa pamamagitan ng puwersa. Ito ay tila isang walang kabuluhang plano sa una, ngunit sila ay ganap na mali ang paghuhusga nito sa huli. Hindi nila akalain na may 3 demigod sa team ni Tyr. Kung sumiklab ang digmaan, hindi sila magiging kapaki-pakinabang. Bilang karagdagan, ang compass ay kasama ni Jim ngayon. Kung ginamit ni Jim ang compass para tumungo sa demigod realm sa panahon ng digmaan, ang mga Kamikakushi agent na iyon at ang Asakura clan ay maaaring mamatay doon ngayon. Tumunog ang telepono, at ang naiinip na boses ng Grand Priest ay nagmula sa kabilang panig ng telepono. Aniya, panahon na para ipakita mo ang iyong sarili. Gayunpaman, si Jin, na naruroon sa bangka, ay tahimik ng mahabang panahon. Pagkatapos, nagpakawala siya ng buntong hininga. Umalis. Ano? Ang boses ng Grand Priest sa kabilang dulo ng telepono ay may bakas ng pagpipigil ng galit. Jin, nasa tabi lang ng bunganga mo ang laman. Aalis ka na ba talaga? Meat. Nasa harap mo na ang karne, pero kaya mo bang lunukan sa isang kagat? Ganti ni Jin. Huwag kang kumagat ng higit sa kaya ng hindi mo kayang nguyain. Kunin man natin ito sa kanya, walang silbi ang Nostro Compass dahil pinili na nito ang bagong master nito. Walang ibang gustong sabihin si Jin sa puntong ito. Inihagis niya ang telepono sa tubig. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ren na paikutin ang bangka at tumulak patungo sa abot tanaw. Sa isla, ang magkabilang panig ay patuloy na humahawak ng kanilang mga sandata na handang umatake sa anumang naibigay na signal. Binasag ng Grand Priest ang kanyang telepono mula sa loob ng itim na damit. Bagamat ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga damit, malinaw na ang kanyang ekspresyon ay nabaluktot sa isang hindi kasiya siya. Grand Priest, ano ang sinabi niya? Ano ang mga pagpipilian natin ngayon? Arg! Ang Grand Priest ay nagpakawala ng matinding galit na dagandong. Kasabay ng kanyang dagandong, ang mga alon mula sa nakapalibot na karagatan ay sabay-sabay na tumaas sa langit. Pagkatapos noon, tuluyang nawala ang mayabang na aura ng Grand Priest. Iniutos niya, umalis. Ano? Nagulat si Takahashi at ang kanyang mga kasamahan, ngunit mabilis silang nag-react sa pamamagitan ng pag-utos sa barko na umikot. Sa huli, tumakas sila na nakatali ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Aalis na sila ngayon. Habulin ba natin sila? Tanong kaagad ni Archie kay Tyr nang makitang umikot ang barkong pandigma ni Kamikakushi. Naisip ni Tyr na tugisin sila at lipulin ang mga taong ito. Kung tutuusin, si Kamikakushi ay isang tinak sa kanilang tagiliran. Ang organisasyong iyon ay patuloy na nagsisikap na itapon ang isang kalang sa mga plano ni Tyr, na naging dahilan upang sila ay lubhang nakakainis. Gayunpaman, kalaunan ay tinalikuran niya ang ideya ng maisip niya si Jim sa God Valley. Pagkatapos ng lahat, kapag nagsimula ang isang labanan, ang lahat ay mauuwi sa kaguluhan. Sumagot siya, hayaan mo sila. Kaya naman, bumalik ang tatlo sa kanilang barko. Sa pag-urong ni Kamikakushi, sumunod din ang iba pang mga powerhouse na nakatago sa dilim. Walang ibang banta sa paligid ng isla. Nakahinga ng maluwag si Tyr at ang iba pa tungkol doon. Hawak pa rin ni Jim ang compass sa kanyang kamay at naramdaman ang mystical power ng Nostro Compass. Hindi nila inistorbo si Jim. Bagamat nalutas na ang kasalukuyang krisis, nagpatuloy ang trio sa pagpapatrolya sa palibot ng God Valley upang maiwasan ang anumang aksidenteng mangyari. Lumipas ang oras bawat minuto. Sa una ay ipinapalagay nila na si Jim ay makakahawak ng mystical power ng compass sa lalong madaling panahon, ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan nila na kailangan ni Jim ng mas mahabang panahon. Alinman. Iyon, o kailangan niya ng hindi kapani-paniwalang mahabang yugto ng panahon. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Nanatiling hindi gumagalaw si Jim sa isla na para bang isa siyang iskulturang bato. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanyang panig. Lumipas ang isa pang 3 araw, at hindi na nakayanan ng 3. Tumingin si Archie sa direksyon ng God Valley na nasa bangka at sinabing, 6 na araw na. Bakit hindi naintindihan ng iyong kaibigan ang compass? Wala akong ideya. Sa kaibuturan, bahagyang nag-alala rin si Tyr. Hindi kaya nagkaroon si Jim ng ilang mga isyu sa panahon ng proseso. Wala kaming kaalaman sa metapisika. Wala tayong choice kundi hintayin siya. Nakapagtataka kung gaano kabilis lumipas ang oras.
Hindi nagtagal, natagpuan ng tatlo ang kanilang mga sarili na naghihintay sa isla ng 49 na araw sa kabuuan. Nang gabing iyon, isang madilim na gininto ang liwanag ang sumugod sa kalangitan sa ibabaw ng God Valley. Hindi mabilang na dark golden ron ang nahalo sa liwanag. Si Jim, na hindi kumikibo sa nakaraang 49 na araw, sa wakas ay nagmulat ng kanyang mga mata. Lumitaw ang ilang ron sa kanyang mga mata. May nangyayari sa isla. Si Tyr at ang iba pa, na parang naghihintay sila ng walang hanggan, ay biglang tumayo at humarap sa God Valley. Arg! Isang malakas na dagandong ang sumabog sa kalangitan mula sa isla noon. Lahat ng liwanag na sumugod sa langit ay sinipsip sa katawan ni Jim pagkaraan ng ilang sandali, ang gintong liwanag at bumungad sa kanyang katawan na parang nag-transform sa isang bathala. Oh, Nostro Compass, ikaw na nagpapahintulot sa isa na sumilip sa landas ng Diyos. Bumalik ka agad. Narinig ang mahinang pag-ungol ni Jim. Lumipad muna sa ere ang compass bago dumapo sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay naging simple at sinaunang compass. Nagawa ko na. Lahat ng ron sa mga mata ni Jim ay naglaho nang imulat niya ang kanyang mga mata. Siya ay nagpakita na siya ay maging nasa mabuting kalooban. Matandang Zab. Hindi na makapaghintay si Tyr na tumalon sa barko. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Jim na masaya. 49 days mo na itong ginagawa. Ano na ang sitwasyon ngayon? Nakapasok ka na ba sa Demigod Realm? Hindi nasagot ni Jim ang tanong ni Tyr. Sa isang kamay, hawak niya ang isang compass, at kinuyam niya ang kanyang kamay patungo sa kabilang panig. Isang malakas na kalabog ang narinig, at ang kalapit na dagat ay nagbuga ng 3 metrong mataas na alon. Nang kumalas siya sa pagkakahawak, may mga banayad na mga bitek na lumitaw sa kawalan. Isa kang demigod ngayon. Hindi mailarawan ng mga salita ang pananabik sa puso ni Tyr sa mga oras na ito. Isa pang demigod ang idinagdag sa Regal Palace. Binabati kita, matandang Zab. Salamat, boss. Mukhang medyo kalmado ang pag-iisip ni Jim. Siya ay palaging binubuo. Napanatili niya ang kanyang kalmadong pag-uugali kahit na pumasok siya sa maalamat na demigod realm na hinahangad ng lahat na maabot. Kabanata 1899. Pagkamatay ni Maxim. Congratulations! Binati rin ni Archie si Jim sa gilid. Pareho siyang nagulat at namangha sa parehong oras. Wala siyang ideya kung anong klaseng freak ang mga taong ito. Gaano katagal bago sila naging demigod? Noong bata pa siya, maraming demigod sa paligid, ngunit ang maging isa ay napakahirap. Higit pa rito, pagkatapos na gumugol ng ilang oras sa Regal Palace, natuklasan ni Archie na ang palasyo ay puno ng mga likas na matalino. Walang alinlangan na mas marami pang mga demigod ang ipinanganak mula sa organisasyong ito. Nakaramdam ng matinding takot si Archie nang maalala niya ang lahat ng ginawa niya sa Regal Palace noong nakaraan. Kasabay nito, nakahinga siya ng maluwag na sa wakas ay sumali na sa Regal Palace. Kung hindi, ang kanyang angkan ay walang alinlangan na susunod sa pangunguna ng Balch clan. Kasunod ng grupong ito ng mga kabataan na pinamumunuan ni Tyr, maaaring maisakatuparan ni Archie ang kanyang hindi maabot na hangarin na maging isang Panginoon sa kanyang buhay. Let's go! Oras na para umuwi. Sa wakas ay oras na para makauwi sila pagkatapos na gumugol ng maraming oras sa God Valley. Ang grupo ay umakyat pabalik sa barko at tumulak patungo sa Komodo Island. Lalapit na sana ang barko sa teritorial na tubig ng Celestial Empire pagkatapos maglayag ng isang araw. Sa puntong ito, si Jim, na nananatili sa cabin, ay biglang naging malungkot. Mabilis niyang inikot ang Nostro Compass sa kanyang mga kamay. Isang gintong liwanag ang lumitaw sa compass pagkaraan ng ilang sandali, at sa loob ng gininto ang liwanag ay may 2 linya ng teksto. Karamihan sa mga tao ay walang ideya kung ano ang ibig sabihin ng teksto, ngunit alam ni Jim. Natigilan siya nang makita ang 2 linyang ito. Sa susunod na segundo na alam niya, nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Namatay na ang septuple lamps. Nahulog ang Megrez Star. Nakatayo pa rin sina Tyr at Archie sa deck at ninanamnam ang simoy ng dagat. Maya-maya, lumabas si Jim mula sa cabin. Habang nangingilid pa rin ang mga luha sa kanyang pisngi, tila nawalan siya ng masabi. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Tyr ang mga luha sa mga mata ni Jim pagkatapos ng maraming taon ng pagkakakilala sa isa't isa.
Isang masamang premonition ang lumitaw sa puso ni Tyr na naging sanhi ng malakas na kabog ng kanyang puso. Nilinggan niya si Jim at tinanong, "Kuya Zab, anong problema mo?" Ang aking Panginoon ay pumunta upang makilala ang kanyang gumawa. Ano? Agad na nagulo ang utak ni Tyr. Sigurado ka ba? Mahuhulaan ng Nostro Compass ang lahat ng uri ng makamundong mga lihim, at maaari pa nitong hulaan ang hinaharap ng isang antas. Imposibleng magkamali. Umalis si Jim sa kanyang wheelchair at nahulog sa deck. Maaaring baldado ang kanyang mga paa, ngunit pinilit niyang lumuhad sa lupa at lumuhad ng 3 beses patungo sa silangan. Naging gloom din si Tyr. Alam niyang nauubos na ang oras ni Maxim sa huling pagpunta niya sa Red Tower, ngunit hindi siya makapaniwala na sa wakas ay humugat na ang huli ng kanyang huling hininga. Maaaring matagal nang naubos ni Maxim ang kanyang buhay dahil sa katandaan, ngunit hindi niya nasaksihan ng sariling mga mata ang pagiging mature ng kanyang tagapagmana. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay lumalaban upang hawakan ang kanyang huling hininga. Naabot ni Jim ang katayuan ng demigod. Alam na alam ni Maxim na nakuha ng kanyang apprentice ang Nostro Compass sa pamamagitan ng panghuhula. Kaya, sa wakas ay makakaalis na siya ng mapayapa. Sumugod ang grupo patungo sa Red Tower ng Imperial City makalipas ang isang araw. Pagdating nila, punong-puno na ng tao ang Red Tower. Kabilang sa mga taong ito ang mga ahente ng Dragon Squad na pinamumunuan ni Silas at ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Bukod doon, may ilang senior figure mula sa sinaunang martial arts world na naroroon. Marami pa sa kanila ang hindi nakilala ni Tyr. Ang lahat ng mga naroroon ay malinaw na ang uri ng mga bigwig na maaaring gumawa ng mundo ay manginig sa isang stomp. Pagbalik ni Jim, sinalubong siya ng Dragon Squad. Pagkatapos, inihatid siya sa Red Tower. Kalaunan, personal na binasa ni Silas ang kalooban ni Maxim. Isang linya lang ang nakasulat sa papel. Mula sa sandaling bumalik si Jim, siya ang magiging bagong master ng Red Tower. Ang makapangyarihang demigod na nagbabantay sa Celestial Empire sa loob ng halos isang siglo ay sa wakas ay naglabas ng kanyang huling hininga at bumalik sa mga bisig ng kanyang lumikha. Ang libing ni Maxim ay ginanap sa isang simple ayon sa kanyang kagustuhan. Umalis din ang mga dumalo sa libing pagkatapos ng pagluluksa. Sa kalaunan ay inilibing si Maxim sa bundok na natatakpan ng nyebe sa likod ng Red Tower. Si Spartacus, na nakatira sa kabilang burol, ay hindi umalis sa kanyang santuwaryo sa buong ritual. Sa loob ng mahigit 60 taon, ang dalawang ito ay nagkasundo sa malawak na bundok na nababalutan ng nyebe. Maliwanag, ang mga oras na iyon na pinagsaluhan nila ay nagpapahiwatig kung gaano kalapit ang dalawa. Sa kasalukuyan, nauna nang umalis si Maxim sa mundo. Hindi sumipot si Spartacus para dumalo sa kanyang libing. Hindi ibig sabihin na walang puso si Spartacus. Nangyari ito dahil siya ay isang taong nagpapahalaga sa mga relasyon. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanan kung saan ang kanyang matandang kaibigan ay umalis sa mundo. Hawak ni Spartacus ang sinaunang talon sa kanyang mga bisig sa bakuran na permanenteng tagsibol. Huminga siya ng malalim at ibinaling ang tingin sa Red Tower sa tapat ng bakuran. Sa sandaling ito, mas mukhang haggard ang matanda na may pilak na buhok. How could you live so suddenly? Bakit biglang namatay ang septuple lamps? I'm very lonely ngayong umalis ka. 3 beses na napabuntong hininga si Spartacus bago tumalikod at naglakad papasok ng bahay. Tumulo ang luha sa kanyang mukha at bumagsak sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang tumulo ang mga patak ng luha sa lupa, biglang lumipad ang nyebe sa bakuran, na namumulaklak pa rin sa tagsibol. Ang lahat ng mga halaman sa bakuran ay sabay-sabay na nalante sa araw na ito. Kasabay nito, sa isang madilim na silid na matatagpuan 10,000 kilometro ang layo sa Japan. Ginamit din ang mga oil lamp para ilawan ang silid. Sa gitna ng lampara ay nakaupo ang isang napakatandang lalaki sa puting damit. Si Jin iyon. Hehe. Hahaha. Biglang humagalpak ng tawa si Jin na nagmumuni-muni. Ang paus niyang boses ay walang magawa ang matanda at the same time. Ang isang matandang kakilala ay umalis sa mundong ito. Spurt. Pagkababa ng boses, biglang bumulwak ang isang bibig ng dugo sa bibig ni Jin, at pinatay nito ang oil lamp sa kanyang harapan. Ninuno. Naramdaman ng taong nagbabantay sa pintuan ang paggalaw sa loob at agad na pumasok. Pagpasok nila, ang nakita lang nila ay isang bangkay na walang anumang palatandaan ng buhay.
Ninuno. Sinipa rin ang balde ni Jin, ang pinakadakilang Japanese shaman master. Hindi nagtagal, napuno ng iyak ang silid. Sa International Dark Web, sa eksklusibong seksyon ng GPE kinaumagahan, napuno ng mga pasabog na balita ang bawat kolum doon. Ang dakilang demigod ng Celestial Empire, si Maxim, ay namatay 3 araw na ang nakakaraan, habang ang Great Shaman, si Jin, ay namatay kahapon. Maraming organisasyon sa buong mundo ang nagulat nang ipahayag ang balita. Sila ay namangha sa pagbagsak ni Maxim, ang dakilang demigod ng Celestial Empire. Samantala, nagulat pa sila sa balita ni Jin. Hindi ba nabalitaan noon na siya ay namatay? Bakit siya nabuhay muli at pagkatapos ay namatay muli ng napakabilis? Naging maayos ang lahat sa mga susunod na buwan. Matapos makontrol ang Red Tower, si Jim ay naging bagong makapangyarihang demigod ng Dragon Squad. Kasabay nito, si Jim ay inilagay din sa pamamahala sa pag-uuri ng maraming impormasyon mula sa Red Tower. Sa oras na ito, nakatuon si Jim sa kanyang pag-aaral tungkol sa Dragon Palace sa ilalim ng Komodo Island sa panahong ito. Habang nagbabasa siya ng iba't ibang materyales at nagsasaliksik, namangha si Jim sa nalaman niya tungkol sa Dragon Palace. Kabanata 1900. Paglalakbay sa Koren. Pinuntahan ni Jim si Tyr para imbestigahan ang bagay na ito. Namangha si Tyr sa pag-unlad ng pananaliksik ni Jim sa Dragon Palace. Malaki ang epekto ng bagay na ito kina Tyr at Jim, ngunit hindi ito ang tamang oras para makapasok sila sa palasyo at tuklasin ito. Si Tyr at ang iba ay walang pagpipilian kundi maghintay ng matyaga sa kasong ito. Maliban sa mga usapin tungkol sa Dragon Palace, walang ibang gagawin si Tyr. Siya ay gumugol ng maraming oras sa kanyang pamilya dahil doon. Dumating ang huling bahagi ng taglaga sa isang kisap mata. Inihayag ni Winifred na pangungunahan niya ang kanyang koponan sa Koren sa araw na ito. Dapat niyang kumpletuhin ang pagbibigay ng Smart Chip Project sa Sum Group, ang nangungunang korporasyon ng technology. Dati nang nalaman ni Tyr ang pakikipagtulungan ng Autumn Field Group sa Sum Group mula sa Winifred. Ang grupo ay hindi lamang nangungunang teknolohiya consortium, ngunit isa rin ito sa pinakamahusay sa mundo. Nakatuon ito sa pagbuo ng mga high-end na chip para magamit sa mga mobile phone, computer, at iba pang mga high-end na technology device. Ang mga teknolohiyang ito ay kulang sa mga pangunahing kumpanya ng teknolohiya ng Celestial Empire. Ang internasyonal na negosyo ng Regal Palace ay nakipagtulungan sa Sum Group dati. Si Rom, isa sa 18 general ng Regal Palace, ang namamahala sa proyekto sa lahat ng oras. Nang bumalik ang organisasyon sa Celestial Empire, kinuha ng Autumn Field Group ang lahat ng industriya sa ibang bansa ng Regal Palace. Kasunod ng pagkuha ng grupo, mabilis na natapos ng mga mega-industriyang iyon ang integrasyon at transformation at nakamit ang mahusay na tagumpay sa iba't ibang larangan. Ang mga madiskarteng layunin ng Autumn Field Group ay nakatuon sa mga sasakyan, enerhiya, at teknolohiya. Ang kanilang pakikipagtulungan sa Sum sa isang matalinong chip ay ang pinakamahalagang diskarte sa pag-unlad noong panahong iyon. Bumalik si Tyr sa Con City nang mabilis hanggat maaari matapos niyang malaman na pupunta si Winifred sa Korean. Balak niyang maglakbay kasama ang kanyang asawa. Kung tutuusin, nag-aalala siya sa kaligtasan ni Winifred. Dati siyang kinidnap sa ibang bansa, kaya hindi niya kayang maging pabaya sa pagkakataong ito. Bukod pa riyan, medyo malaya siya, kaya ang paglalakbay na ito ay maituturing na bakasyon kasama ang kanyang asawa. Kinaumagahan, sumakay si Tyr ng international flight papuntang Koren kasama ang team ni Winifred. Pagkarating nila sa Koren, nag-check-in ang grupo sa isang 5-star hotel. Natulog ng maaga ang staff pagkatapos ng hapunan noong gabing iyon dahil plano nilang maglakbay sa punong tanggapan ng Sum kinabukasan upang simulan ang pag-aabot ng chip. Isang maselang candlelit dinner ang inihain sa loob ng presidential suite. Matagal-tagal na rin mula nang makapagsama ang mag-asawa para sa isang romantikong gabi. Si Winifred ay dumaan sa isang napakalaking pagbabago. Kung haharapin niya ang ganitong uri ng malaking negosyo sa nakaraan, tiyak na magmumukha siyang kabado. Gayunpaman, nasanay na siya ngayon. Hindi siya nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagiging tense. Ito ay isang mahabang gabi. Umupo sina Tyr at Winifred sa magkabilang gilid ng napakagandang dining table, humihigop ng red wine at nilalanghap ang nakakalasing na amoy nito. "Babe,
Kung may na-encounter kang gulo sa negosasyon bukas, tawagan mo ako kaagad. Napatawa si Winifred sa narinig na sinabi ni Tyr. Everything is written clearly in the contract. Our group covers the costs while they conduct the technology research. Ang mga chips na ginagawa ay ibabalik sa Celestial Empire. At the same time, isasama rin namin ang mga technical personnel. Ano ang posibleng magkamali? Ang negosyong ito ay katulad ng kung gumastos kami ng pera upang mabili ang kanilang teknolohiya. Namuhunan kami ng higit sa 10 bilyon sa buong proyekto. Magagawa namin ang aming sariling pananaliksik at pag-unlad kapag naibalik namin ang mga talento at chips, at kami ay hinding-hindi papayag ang mga taong ito na mangikil ng pera sa amin. Hindi inaasahan ni Tyr ang katatawanan sa sinabi ni Winifred. Baby, anong ibig mong sabihin nito? Hindi niya maiwasang asarin. Umalis ka na. Kinawayan ni Winifred ang kamay niya kay Tyr. Uminom ulit tayo. Hindi ka umiinom noon, pero tumaas na ang alcohol tolerance mo ngayon. Isa naman akong businesswoman kung tutuusin. Namumula ang maselang pisngi ni Winifred sa sagot niya. Biglang tumayo si Tyr at hinawakan ang baba ni Winifred. Anong ginagawa mo? Tanong ni Winifred na nagulat sa ginawa niya. Isang bagay ang magnegosyo, ngunit walang makakapagpainom sa aking asawa kung ayaw niya. Hinalikan ni Tyr ang napakagandang mapupulang labi ni Winifred pagkatapos noon. Sa labas ng bintana, maliwanag ang buwan. Ang pag-iibigan ay namumulaklak sa hangin habang ang mag-asawa ay gumugol ng matalik na oras na magkasama. Makalipas ang 1 oras, nakahiga si Tyr sa kama habang humihit-hit ng sigarilyo. Honey, bakit hindi natin ulitin? Sabi ni Winifred, nakapulupot sa dibdib. Nawala ng masabi si Tyr. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Ito ay isang mahalagang araw para sa iyo bukas. Itinapon ni Tyr ang sigarilyo sa kamay niya. Wala akong pakialam. Gusto ko pa. Maagang bumangon kinaumagahan si Winifred at masayang lumabas ng hotel. Siya at ang kanyang koponan ay umalis patungo sa punong tanggapan ng Some Group. Samantala, nanatili si Tyr sa hotel at nagising ng tanghali. Nakaramdam ng panghihina ang demigod sa buong katawan pagkagising. Naalimpungatan si Tyr habang inaalala ang lahat ng nangyari kagabi. Ang mga babae sa edad na 30s ay sinasabing mabangis na hayop. Nadama ni Tyr na ang parirala ay mas angkop kay Winifred kaysa dati. Walang ibang magawa si Tyr, kaya bumaba na siya para kumain ng tanghalian. Pagkatapos kumain, umupo siya sa isang upuan sa hotel, nagpainit sa araw, at naglaro ng laro ng Sokoban sa kanyang telepono. Halos hindi na siya nagtagal sa laro nang biglang may nag-pop up sa screen ng telepono. Isa itong alerto ng balita mula sa dark web. Madalas na binibisita ni Tyr ang website pabalik sa Rain. Hindi niya gaanong pinansin ang website pagkatapos niyang bumalik sa Celestial Empire. Bagamat hindi malinaw kung ano ang mali sa GPE noong nakaraan, naging aktibo ang organisasyon sa dark web. Matapos mailathala ang mga artikulong isinulat ng GPE tungkol sa kanila, napilitan si Tyr na muling buksan ang website na ito at bigyang pansin ang balita. Ang telepono ni Tyr ay magri-ring sa tuwing may mahalagang notification na nakapost sa dark web. Agad siyang lumabas sa laro at binuksan ang dark web. Napansin niya na ang column ng GPE ay na-update na may bagong ulat sa sandaling mag-login siya. Ang Sword Warrior ng Celestial Empire ay haharap sa Sword God ng Corran sa Stag Island bukas. Ang tiket sa laban ay nagkakahalaga ng 30 bilyon. Sa mga nagdaang taon, ang publiko ay wala ng kamalayan sa ikalawang daigdig sa kanluran at sa sinaunang martial arts na mundo sa silangan. Mabilis na nagbabago ang nilalaman ng dark web, at maraming kwento tungkol sa mga komunidad ang nagsimulang lumabas. Nang ipahayag ng GPE ang mga bagong balita, lumikha ito ng malaking kaguluhan sa madilim na web. Ang Sword Warrior ng Celestial Empire at ang Sword God ng Corran. Isang tiket na may tag ng presyo na 30 bilyon. Ang focus ng balitang ito ay hindi eksakto sa Sword Warrior at Sword God. Maraming miyembro sa ilalim ng lupa na hindi pa nakipag-ugnayan sa Second World at sinaunang martial arts world ay walang ideya kung sino ang tinutukoy ng dalawang mukhang kahangahangang pangalan na ito. Gayunpaman, ang ideya ng pagbabayad ng 30 bilyon para sa isang tiket ay medyo nakakatakot.